ang gandang pag-usapan itong nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Lalong-lalo na itong tungkol sa articles of impeachment that is about to be transmitted to the Senate. Pero pagdating naman sa Senado ay medyo nagkakagulo sapagkat kanina ay naganap ang isang coup, Senate coup laban kay Senate President Tito Soto. But biglang nagbago ang kondisyon dito o sitwasyon dito sa Senado sapagkat biglang umentra sa eksena itong si Sunny Trillanes na kung saan ipinakita niya sa media kanina ang warrant of arrest issued by the International Criminal Court. At kanina nga napanood natin medyo mukhang nagwawala na tong si Bato dahil gusto niyang palabasin sa Senate session hall si Trillanes at ang ito daw is a form of harassment, no, against a sitting senator, but according to some senators hindi natin pwedeng palabasin basta-basta yan sapagkat we need to give a courtesy to Senator Trillanes being a former member of the legislative body dyan sa upper chamber. So ito namang si Trillanes ay sinusunod lang naman daw niya ang kahilingan ng dating ng senador na si Bato de la Rosa sapagkat nung araw ay nung sinabi ni Trillanes na aarestuhin ng ICC itong si Bato de la Rosa ay nagsabi na go ahead, make my day. Samahan mo pa yung mga mag-aaresto sa akin, ikaw pa magposa sa akin. And ngayon gusto ngang totohanin ni Trillanes ang kahilingan ito ni Bato de la Rosa at siya nga ay personal na pumunta kanina lamang sa Senado upang ipakita yung hawak-hawak na warrant of arrest at siguro pagkatapos ng session ay baka i-effect itong warrant of arrest issued by ICC. At kanina nga medyo masaya na ang mga kampo ng mga Duterte sapagkat nagkaroon na reorganization sa Senate with the election of Senator Peter Alan Cayetano as the new President of the Senate. But biglang ang nagbago ang sitwasyon sa pagpasok ni Sunny Trillanes sa Senado na ipinakikita ang isang warrant of arrest issued by ICC. At alam niyo po ang aking nakikita dito is that since nagkaroon ng Senate ko kanina, because the Duterte camp was able to obtain the necessary 13 votes in order to unseat the incumbent Senate President na si Tito Soto. Now that Bato de la Rosa will be arrested, siguro ma-arresto to mamaya or bukas or anytime now, ay the number 13, no, yung votes obtained by the group of Cayetano will now be reduced to number 12. If that is number, only 12 votes na lang yung matitira sa kanya. Kasi if ever si Bato de la Rosa will be arrested anytime because Senator is in jail, cannot go physically, cannot be present physically in the Senate and therefore he cannot vote. So, magiging 12 na lang yan. Kapag 12 na lang yan, balik ang majority sa kampo ni Tito Sen. Napansin ko sa paggagulong ng mga sitwasyon, no, simula kaninang umaga from the Senate hanggang do sa House of Representatives sa lower house. Napansin ko kanina, actually kanina nung nagbobotohan, medyo siyempre disappointed tayo because of si Tito Soto was replaced by Cayetano. So yung chance of moving forward doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay medyo naging slim yung chance na talaga mag-prosper, no, with the replacement of Tito Soto by Alan Peter Cayetano as the Senate President. Although pasok na yung articles of impeachment, no, at malaki yung botong nakuha ng mga in favor, no, para matransmit na yung articles of impeachment sa Senado. Kaya nga lang nagka-problema bigla nung pinalitan ni Cayetano dahil that would work negatively against the impeachment trial of Sara Duterte. Pero ang napansin ko ito, mukhang bitag lang to ginawa ng mga politiko rito. Mukhang pinainan lang si Bato de la Rosa para lumabas lang, no? Pinabayaan na magkaroon ng coup sa Senate, pinabayaang makapasok sa session hall si Bato, and then after that, ayan na, pinalabas yung warrant of arrest. Tiyempo nandiyan dyan sa loob. So definitely anytime itong si Bato will be arrested, no, by virtue of the arrest warrant issued by the International Criminal Court. At
Yan ang mangyayari ngayon dito. So by virtue of this warrant of arrest, aarestuhin si Bato. Kapag naaresto si Bato, mababawasan na naman yung 13 bumoto in favor of Cayetano as the Senate President. Kung 12 na naman yan, o magiging 11 o 10, syempre yung iba dyan matatakot na. Di ba? With the arrest of Bato de la Rosa, balik si Soto, and then the impeachment trial will proceed as promised by Tito Soto na forthwith, no? Magkaroon ng impeachment trial against the Vice President. Now, ngayon, balik tayo sa ating pinag-usapan na kagabi, last night, kung saan, kung matutuloy itong impeachment trial, there is no other way for the Vice President to avoid na makonviction dyan but to resign. No, to resign as Vice President. No, in order for her to have a chance of running for the presidency come 2028. Ngayon, kahapon pinag-usapan natin yung doctrine of equitable stoppel and the concept of constructive conviction. Kasi if ever an impeachable official like the Vice President will resign, no, immediately after the transmittal of the articles of impeachment to the Senate, at ngayon na ganito ang nangyari, no, na may andyan dyan yung warrant of arrest against Bato de la Rosa, and the possibility of Tito Soto being reinstated as Senate President by tomorrow. Pwede yan kasi wala naman sa rules na na pagkatapos ng Senate ko ni-replace si Soto, kinabukasan hindi mo pwedeng palitan agad yung new leadership, no? Anytime you can replace the Senate President kapag nakuha mo, kasi that is a political process. So anytime he can be replaced, si Cayetano, kahit ngayon nga pwede mo palitan uli yan no, before the end of the session, because mababawasan ng isang boto yan. At other senators might change their mind pag ganyan ang sitwasyon na medyo yung isa sa kasamahan nila dinampot. Paano si Bongo? Si Bongo nababalita kasama yan sa may warrant of arrest. Paano kung pati si Bongo dinampot? O kaya si Bongo, siya naman yung umalis at nagtago na kasi ayan na ang realidad. Dumating yung warrant na noon ay parang chismis lamang. Ang dami na nagsasabi na 2025 latter part of the year 2025, ang dami na nagsasabi na nandiyan dyan na yung warrant pero walang lumalabas. But this time, chinempo dito sa rigodon na nangyari kanina sa Senate upang makumpleto yung 13. Puwersado si Bato na pumunta sa session hall. Yan ang nangyari. Parang lumalabas, pinainan sila ng kung sino man na nagplano nito na sige, painan natin. Rigodon, isang araw lang yan. No, para lumabas yung isa. Paglabas ng isa, ilabas niyo yung warrant. Kung saan man nagtatago yan at lumabas papunta sa Senate, arestuhin ninyo. Ayan, dumating si Senate, dating Senator Sonny Trillanes. Saludo tayo dito sa tapang, no? At prinsipyo nitong si Senator Sonny Trillanes. Ito dapat yung nakaupo diyan sa Senado no? At hindi yung kung sino-sino diyan. Ito yung tao talagang may integridad, no? At may kakayahang mamuno, matapang, marunong, no? Very competent as a legislator at talagang wala akong masabi dito kay Sonny Trillanes pagdating sa paninindigan ng prinsipyo bilang lingkod bayan, bilang dating mambabatas, no? Salute to you, Senator Sonny Trillanes. So napakaganda nitong pangyayari na to at kahanga-hanga ang pinakikitang gilas at tapang nitong si Sonny Trillanes. And then ako personally, my opinion is that by tomorrow another coup, another change of leadership in the Senate. Because kayang-kaya nang kumuha uli ng majority votes ni Tito Soto dito sa Senado. At yan. So as I have mentioned earlier, parang naging trap to political trap itong nangyari na to sa Senado ngayon. Just to force Bato de la Rosa to appear at the session hall, and then there comes Sonny Trillanes, no, visiting the Senate session hall, no, together with the copy of the ICC warrant of arrest.